Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. At tayo po ay muling magbulay-bulay ng kanyang salita. Sa ikalawang Korinto, chapter 2:14 ay nagsasabi ng ganito, "Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya." Pinagpala na tayo ng Kanyang salita sa araw na ito. Ang atin pong title ng ating pag-uusapan ngayon ay Mabango sa Paningin ng Diyos, The Fragrance of Christ in Us. Magandang umaga muli. Sa araw na ito ay tayo muling ginising ng Diyos. Hindi lamang para magpatuloy sa ating gawain, kundi upang muling lumakad sa tagumpay kasama ni Kristo. Ang talatang ating binasa ay nagsasabi na tayo'y laging kasama ni Kristo sa parada ng tagumpay at tayo'y nagiging mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Pero, ang tanong, amoy tagumpay ba ang buhay natin sa harap ng Diyos? Tingnan po natin ang ilang mga puntos sa talatang ito. Una po ay sabi doon, kasama tayo sa parada ng tagumpay ni Kristo. Kapatid, hindi natin dinadala ang tagumpay. Si Kristo ang may tagumpay at tayo'y isinama lang niya. Salamat sa Panginoon kasi pumarada ka, kasama ka niya sa tagumpay na ito. Parang isang hari na nagwagi sa labanan at tayo'y bahagi ng kanyang tagumpay bilang mga saksi. Kaya nga kapatid, manampalataya ka na ikaw ay kasama ng Diyos sa mananagumpay. Ikalawa po ay sabi doon sa talata, mabango tayong halimuyak ng pagkakilala sa Diyos. Tandaan natin sa bawat salita, kilos at buhay natin, nakikita ba si Kristo sa ating mga sarili, sa ating buhay? Kapatid, napakaganda at napakahalaga ng bilang isang testimonyo o bilang buhay na Biblia na nakikita si Jesus sa ating mga buhay. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mong nakapag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Kaya sa bawat salita, sa bawat kilos at buhay natin, naway makita si Kristo sa bawat isa sa atin. Ang ating buhay ay parang pabango. Hindi man laging nakikita, pero naaamoy ng tao. Sa trabaho, sa tahanan, sa komunidad, o amoy Kristo ba tayo? Kapatid, makikita sa ating buhay na tayo'y amoy Kristo. Ano ba ang amoy Kristo? Isang buhay na banal, tapat at kaya-aya bilang karampatang pagsamba natin sa ating Panginoon. Ikatlo, sa talatang iyon ay sabi, hindi lahat ay naaamoy ito ng tama. Sa mga ligtas, ito'y halimuyak ng buhay. Sa mga tumatanggi sa Diyos, ito'y halimuyak ng kamatayan. Kung ating babasahin sa mga talatang
2 Corinthians 2:15-16. Ang sabi ay ganito, para kaming mabangong samyo ng insensong inihandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay, ngunit sa mga naligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Kapatid, si Jesus lang dahil kasama tayo sa tagumpay. Pero hindi natin kontrolado ang resulta. Tungkulin lang natin na maging matapat na isang Kristiyano, maging matapat na tagasunod ni Kristo. Nais ko magbigay ng isang ilustrasyon sa ating pinag-uusapan ngayon. Isang matandang lalaki ang araw-araw ay nagpapabango bago lumabas ng bahay. Tinanong siya ng apo niya, Lolo, bakit palagi kang nagpapabango kahit hindi naman laging may kausap? Sumagot ang matanda, dahil kahit hindi ako may makausap, baka may dumaan at makaamoy ng kabutihan. Ganyan din tayo bilang mga Kristiyano. Kahit di tayo nagsasalita, ang ating buhay ay dapat nagsasabog ng halimuyak ni Kristo. Dapat sa komunidad, sa loob ng tahanan, kung ikaw estudyante sa paaralan, kung ikaw naman ay sa empleyado, sa inyong trabaho, dapat maamoy nila ang halimuyak ni Kristo sa ating mga buhay. Mga kapatid, huwag nating kalimutan. Tayo ay kasama sa tagumpay ni Kristo. Hindi talunan, kundi higit pa sa mga mananagumpay. Sabi nga ng Romans chapter 8, verse 37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Praise God! Tiyak na, sigurado na ang ating tagumpay. Tayo'y parang espiritual na pabango, hindi para sa ating sarili, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos, makapagbigay ng kaluguran ang ating mga buhay sa Diyos. Sa bawat araw, tayo ay may oportunidad para sa ibang tao na makilala si Kristo. Ito yung buhay natin sa pamamagitan ng magandang patutuo, makita at maamoy ang halimuyak ni Kristo sa ating buhay. Sila man ay magtataka at kikilanlin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kaniyang buhay. Bilang magandang patutuo na nakay Kristo. Nawa, ang talatang ito ay magbigay sa atin ng inspirasyon o kalakasan o pagbabago sa bawat isa sa atin. Sabi nga doon sa talata, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak na pagkakilala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa tagumpay na aming tamasa kay Kristo. Salamat po na kami ay isinama ninyo sa parada ng iyong kadakilaan. Naway, ang aming buhay ay maging mabangong halimuyak ng inyong pagkakilala. Turuan nyo kaming mamuhay ng may kabanalan, katapatan, at pagpapakumbaba. Bigyan niyo po kami ng lakas sa araw na ito upang maipakita ang inyong pag-ibig at kapangyarihan sa mga taong aming makakasama. Gamitin niyo po kami bilang ilaw sa kadiliman at asin sa mundong walang lasa. Lahat ng ito'y aming dalangin
sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.